Captors of Zeal. Ang susunod na unit na ipapakita ko sa inyo ay si WE Hi-Kappa Dragon 7.0. Okay, so alam ko namang nakita nyo na ito. Maraming nahuhumaling dito at napakalakas. Ayan siya. Kung makikita nyo yung slide nya, putol, split slide. Ayan. So front fiber optic sights, ayan, kulay green. Front fiber optic sights, standard iron sights sa likod. Pero syempre fully adjustable yan. Okay, ayan yung adjustment niya sa sa left and right. Tapos meron din adjustment sa taas. So fully adjustable. Okay, kita niyo yung railings. Ang haba, oh. Pwede kayong maglagay de joke lang. Pero ayun nga, meron siyang railings. Yung grip niya, para sa akin yung grip niya parang pang 1911. Hindi siya malapad tulad ng sa Hi-Kappa. Pero Hi-Kappa to. Ayan, Hi-Kappa yan. So, ang ganda ng grip niya. At, syempre, malakas. Okay. So, sa mga nagtatanong kung gaano kalakas, ang average nito nasa 370 to 400. Umabot ng 400. May mga units na umabot ng 400. Tapos, sa accuracy, ipopost ko na rin dito yung isang video ng isang customer natin na pinakita niya sa akin. Nagulat din siya kung gaano ka accurate itong unit na to, kasi yung distance na sinubukan niya nasa 40 meters. Isipin niyo yung layo, di ba? Papakita ko yung video. Okay, share ko dito yung video ng isa nating customer na nakaganito para lang meron tayong basihan. Tapos ang gamit niyang bala doon is .30. Okay, pero grabe. Sa layo 40 meters. Set natin. Ayan, zoom ko na lang yung camera. Ayan ha, 40 meters. WE Dragon Hi-Kappa 7.0. Ayan, ito pakita ko muna ulit. Ito nga pala ang order ni Sir Ervin Jonathan Sevilla. So Sir Ervin, maraming salamat sa iyong suporta at sa tiwala mo. Sir Ervin ng Davao del Sur. Okay? And gusto niyang ipa-shoutout ang shoutout to PSFTP Class 2023-01 Magkabalikat Pro 11 or PRO 11. So shoutout po sa inyo. And ayun nga, kung napapanood nyo tong video na to, si Sir Ervin sigurado mag-e-enjoy dahil napakaganda itong unit na to at napakalakas. Okay, so ano pang hinihintay natin? Load na tayo ng BBs. Wag load. Ito yung pellet follower. Hatakin nyo yan. Tapos maglo-load tayo dito sa ilalim.
Pero bibaba natin ganun. So, ano ba yan? Ano ba alam? Anyway, yan siya. Tapos load tayo ng gas. Okay. So, sa pag-test ng unit, gamit nating 0.20 grams na BBs ang pag-chrono natin ito. So, sa pagkasa, kita nyo yung slide, di ba? Split slide. Yung dito lang part, yung kalahati lang ang nakakasa nyo. And syempre, as always, sa mga viewers natin na makakita nito, trigger finger out, lagi nyong pagkatatandaan yan. At syempre, lagi nakatutok sa safe direction kung hindi pa kayo ready pumutok. Okay? Number 1 is gun safety. Pangalawa na yung yung enjoyment ng paglalaro. Pero number 1, gun safety. Ayan. So, sa 0.20, firing tayo. Oh, ay tignan nyo to. 409. Wow. Okay. Pangalawa. $401.4. Pangatlo. 391. Ayan. So, katagalan, bumababa yung FPS niya, which is normal yon. Firing muna tayo. Pakita ko yung blowback test. Firing. Grabe. Lakas. Okay, so saan ba tayo? Yung FPS, nakikita nyo kada putok bumababa. Okay, di ba? So, normal yon dahil nagre-release siya ng green gas. At yung green gas, malamig. And dito sa mga airsoft, ang tendency ng pag-release ng green gas, lumalamig yung dito. Okay, yung loob, yung loading nozzle. So, pag malamig ang hangin, mahina yung pressure, 'di ba? So, ayun yung logic doon, kaya humihina ang sipa nung hangin kasi lumalamig yung chamber, lumalamig yung loading nozzle. Okay, so pag lumamig yun, hindi nagpe-perform na ng kumbaga yung maximum performance, parang ganun. Okay? Kasi yan, ganun yun eh. Pag malamig ang hangin, mahina yung di ba? Yung ano ba tawag doon? Yung pressure. Pag mainit, yun yung malakas ang pressure. So, ganun ang logic niya. Which is normal yun. Kaya ina-advise natin na sa mga gustong kumuha ng airsoft, importante yung meron kayong extra magazine. Okay? Para hindi nabababad palagi sa lamig yung magazine nyo. Napapahinga siya. Kung halimbawa meron kayong dalawang magazine, alternate. Hindi yung kada after nyo pumutok, load na naman kayo, tapos puputok na naman kayo. Super lamig nun. And hindi ko alam kung may naka-experience na sa sobrang lamig ng magazine, yung nagiging yelo na, pati yung loading nozzle, nagiging yelo na, as in, pagkarga mo ng magazine, after mo pumutok, karga ka ulit ng same magazine na gas, tapos puputok ka ulit, tapos tuloy-tuloy lang, sobrang lamig kasi nun, pwedeng mag-freeze, pwedeng magkaroon ng mga yelo yung loading nozzle, kaya nga merong
anti-freeze na loading nozzle. Kaya na-invento yun para sa ganun. Okay? Release muna tayo magazine. Baba nyo yung slide stop. Ito yung slide stop. Ayan. Tapos hammer down. Yung hammer down dapat nakatutok sa safe direction para safe pa rin syempre. Yun nga. Tapos regarding dun sa anti-freeze na loading nozzle, kaya siya ginawa para malesen yung pagka-yellow ng loading nozzle kasi yung green gas super lamig. Nakakita na ako nung green gas na sumingaw, nasira itong dulo niya, hindi na bumabalik. So na-press tapos tuloy-tuloy na release yung gas. So sobrang lamig yung mismong lata ng green gas naging yellow. Talagang naging yellow. Ito, naging nabalot ng yellow. Ganun siya. So, isipin nyo na lang kung sa loading nozzle yung mangyayari yun. Hindi pa naman ako nakakita ng ganun dahil hindi ko pa rin na-experience yung kada putok, load ng gas, tapos uubusin ko, load ulit ng gas sa isang magazine. Hindi ko pa naman na-experience. Pero, sigurado possible yung mangyari kaya na-invento yung anti-freeze na loading nozzle. Isipin mo pag nag-freeze yung loading nozzle nyo, as in pag naging yellow, di ba? Pag naging yellow, pag pinitik nyo, basag na yun. Plastic lang yun eh. Okay? So, ayun yun. Kaya na-invento yung anti-freeze na mga materials sa airsoft natin. Sa magazine meron din yan, alam ko. Ito dito. Yung gas route, parang reinforced siya. Kasi dito lumalabas yung gas eh. So possible na matutuyo yan, tapos magkakaroon din ng mag-build up ng icicles, hanep icicles. Anyway, Sir Ervin, para kay Sir Ervin Jonathan Sevilla, I'm sure mag-e-enjoy ka. Napakalakas nung unit nyo, sir. Jackpot. Ang lakas. Okay, so sabi nga sa akin, sir, excited na siya dahil pinakita ko sa kanya yung video nung isa nating customer din na merong Haikapa Dragon 7.0. So nung nakita niya, napa-wow siya. At ako din, nung first time ko nakita, sabi ko, ano pala yun, possible pala yun. 40 meters eh, ang layo, papakita ko sa video. Okay, so ayun lang, and salamat sa mga sumusuporta hanggat merong sumusuporta, merong Airsoft Zeal. Okay, so ayun lang, basta sabihin ko. Yung Facebook page natin, ipopost ko yan dito. Tapos popost ko na rin yung mga backup pages natin kasi si Facebook medyo nag-iinarte. Na alam mo yun, nagsusungit si Facebook kaya parang past few weeks medyo hindi tayo maka-access ng Facebook page natin kaya yun. Pero ngayon okay na. Okay, so ayun lang, and salamat sa suporta, Sir Ervin. Thank you very much ulit. And ayun nga, see you on the next one. Bye-bye.